So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan branch para sa update natin. Meron tayong 2025 version. Ito yung Rusi Flame 150X. So tara, samahan nyo ako, alamin natin yung presyo niya at kung sulit nga ba yung specification nito ngayong 2025. So tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre kay Rusi, sabot-sabot lang yan. Kapag on the spot cash yan, meron tayong discount dyan. Siguro maabot ng mga 73, may 2,000 kang discount. So tingnan natin kung makakakuha tayo ng ganun. Pero magandang magandang offer yon ni Rusi pagdating sa cash. Okay? So yun nga, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment at yung rebate nila, 300 pesos. So, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan at para dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, lalo na yung mga version 2024, baka pwede nyo i-comment dyan ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito. Ayos yan, di ba? Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Take the fantasy. So yun na nga, ngayong 2025, meron na naman silang bagong nilabas. Ito, hindi ko alam kung makikita nyo sa video, pero hindi siya kulay white Hindi rin siya parang dirty white. Parang siyang kulay brown na parang tenerno dito sa kanyang gulong or sa mugs niya, di ba? Na kulay brown din. Pero alam niyo naman si Rusi, naglalaro-laro na sila ng mga color combination or color variant nila. So papakita ko na lang din siguro sa inyo sa mga susunod na video yung iba pa nilang kulay. Pero ngayon, dito muna tayo. Pero sa forma, ganun pa rin naman. Nabubulol-bulol pa. Medyo masakit kasi yung dila ko Sa forma, yung pa rin naman. Sa specification, yung pa rin naman. Wala naman silang binago ron. Kasi okay na Yung presyo na ito, okay na din. Sulit na din. Yung forma na to, goods na goods. Approved na approved. Talagang pang underbone king yung datingan Pero yun na nga, upuan pa rin natin to. Magaan yung motor. Ayan. Okay. So, syempre, wala pa siyang gasolina, pero bibigat pa yan kapag may gasolina na. Ayan. So, ganito ang itsura ng 5'2 na kagaya natin, or kagaya nyo ko, na 5'2 din ang height, at gusto ng mga ganitong motorcycle. Tapos, naka-regular shoes. Ayan. Manageable naman siya, pero medyo sub-sub tayo. Ganyan ang itsura natin. Okay. Ayan. So, yung upuan, medyo matigas. Hindi siya yung pang comfort talaga na parang alam niyo pag inupuan mo ramdam mo yung lambot. Ito hindi, medyo nasa gitna lang siya. Ayan. Turning radius malawak din, saktuhan. Ayan. Yung shock niya, ito maganda yung shock Ayan. Alam niyo naman ako pag nagre-review ako, tinitingnan ko yung bearing no T-post kasi yun kadalasan talaga na nagiging problema sa mga motorcycle ni Rusi. Pero itong isang to, wala. Goods. Sa likod, lambot Kaya nang humusga. Diba? So, ganyan ang itsura natin kapag nagre-rides. Ayan. OBR natin, goods din. Meron tayong space, malawak din.
Siguro sa long ride, pwede to, hindi naman siya ganun ka sa sub-sub. Pero kung matangkad kayo, talaga sub-sub na kayo, di ba? Pero, ayan, kung kaya nyo mag long ride ng ganitong position, sigurado bata pa kayo. Pero kagaya ko na medyo, alam niyo na, nag-iedad-edad na ako, gusto ko yung parang chill na lang yung ating position. Ayan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin yung mga opinion nyo. Ano nga ba yung mga pwede nyo i-suggest pa sa motorcycle na to para at least marinig tayo ni Rusi. Di ba? So, comment nyo yan sa baba para nagbabasa naman tayo ng mga suggestion, mga comment na medyo, alam nyo na, tapos huwag kayo masyadong mag-aaway-aaway sa comment section. Okay? Ano lang tayo dito? Chill-chill lang. Okay? So, center stand natin, kung magaan ba rin ba siyang center stand kagaya ni Flash. Ito medyo goods din. Ayos na yan. So, ayun na nga, para naman sa ating walk around. Ayan, ikutan na natin. Ano nga ba ang meron dito sa motorcycle na to? Ngayong 2025, meron na naman ginawa si Rusi. Bagong design, bagong looks, and marami silang color variant na to at papakita ko na lang din sa mga susunod nating video. Okay, let's go. Walk around na natin. So, yun na nga. Dito sa ating headlight, wala naman tayo masyadong binago dito. Yung pa rin naman, yung design niya. Kita niyo ba yan? Maangas pa din. Robotics pa rin yung style niya. Naka-LED halos lahat. Etong part na to ay yung kanyang signal light. Ito naman is yung daytime running light. Ito yung pinaka-headlight niya, yung high and low. Okay, pero yung forma, andun pa rin yung forma. Ang ganda pa rin ng texture dito. Sa side, mapapansin natin, binago na nila yung decals. Minimalist, hindi na siya yung sobrang katulad nung kay Flash na ang daming graffiti. Pero ito, sobrang minimalist na lang. Meron tayong kulay orange dito. Ito nga pala ay kulay brown. Mukha siyang dirty white pero brown yung tingin ko. Kayo na lang humusga kapag nakita nyo sa personal. Kung comment nyo sa akin na mali ako, kung ano ba talaga yung tingin nyo, or dirty white ba or kulay brown. Okay? Medyo beige yung datingan Tapos meron tayong Rusi dito. Hindi siya emblem, sticker siya na kulay black. Hindi na sila nagkulay yellow dito, no? Kulay black na yung nilagay nila rito. Tapos meron siyang kulay orange dito. Then meron tayong dual overhead cam, 6-speed, water-cooled, FI, Euro 4. And then dito naman sa side, meron tayo ritong decals din. And meron tayong Flame 150X. Medyo hindi lang siya masyadong basa, no? Kasi yung font na ginamit dito, hindi siya masyadong readable. Okay? So ayun nga, ang update naman dito, napansin natin, alam ko, sabi ko dati, mas maganda si Flame kung same sila ng tawag dito mugs ni si Flash, kasi ang ganda ng Flash na mugs, 'di ba? Pero ito, tingnan niyo naman yung ginawa ni Rusi dito. Kulay gold na din. Oh, 'di ba? Funny, sumasabay na rin talaga yung itsura nito kay Flash. Kasi medyo napag-iwanan yung gulong Pero at least dito, ang ganda na, 'di ba? So ayan, ito yung radiator niya. Ang suggestion ko dito is lagyan nila, or siguro naman may nabibili naman dito na mga tawag dito cover para sa ating radiator cover. Naka-telescopic fork tayo. Meron tayong Rusi dito na naka-engrave or naka-emboss. Ayan. And then single disc brake, malaki. Naka-dual path caliper. Yung kanyang size dito ay 70-90 by 17. Ano bang ano nito? Ano ba ang tires niya? Hindi ko makita yung tires niya kung anong brand. Ano bang brand ng tires na ito? Bench X. Ayan. Chaoyang. Okay. So Chinese yung kanyang tires. Ayan. So ano naman siya? Tubeless. Okay, dito sa side, kita natin yung forma pa din. Nandun pa rin yung angas na ito. Tapos nakalabas dito yung mga daluyan ng ating radiator, yung coolant. Then sa part dito, matte finish nga pala ang isang to. Then dito rin maganda rin texture dito. Hindi nila pinalitan. Dito rin sa side. Ito rin. Okay, yung makina niya. Sana dito sa makina gawin nilang kulay golden. Same
nung sa ating mugs. Gawin nila tong kulay gold kahit itong part lang na to. Yun lang naman, di ba? Malay naman natin, gawin naman ni Rusi, di ba? Yung mga sinasabi naman natin, parang nagagawa naman nila. So, meron pa rin tayong Rusi na naka-engrave dito. Rear brake pedal. Ang ganda ng texture ng ating metal na ginamit dito. Ayan, hanggang dito sa side. Rear brake pedal, smooth lang. Yung ating foot pegs, hindi pa rin siya napipflip. Combination ng rubber and metal. Yung ating angkasan, metal pa rin yan. Okay? Tapos, ito yung style niya. Ito glossy, na kulay black. Yung ating tambucho, meron pa rin siya ritong cover. So, ingat pa rin tayo rito kasi dito sa side, wala siyang cover dito. Kaya kapag aangkas ka rito, yung sapatos mo rito, at kapag uminit na to, eh baka matapakan mo to, di ba? Sunog yung ating sapatos dyan. Yun lang naman yung concern natin. Pero naka dual exit yan. Ganda, no? Naka monoshock din tayo rito. Yung ating mugs, nakakulay gold na rin. Ang size dito ay 110, 70 by 17, tubeless. And then naka single disc brake, single pot caliper. And dito sa side, ganda ng itsura, oh. Meron din siyang magaspang. Yung ating tail light, same pa rin naman. Wala naman silang binago dito. Signal light, LED pa rin. Plate light, may reflector, and then yung lagay ng plate natin. So, other side, meron tayong chain cover. Sprocket size, 428-41T. Ayan. So, at least kung gusto nyo magpalit ng sprocket, alam niyo na, yung sukat. So, naka-single head shifter din tayo rito. 6 speed dyan, 1 down, 5 up. Okay? So, dito pa rin yung ating susian kapag ina-open natin yung upuan. So, sana dito ilipat nila doon sa ignition. Para at least dito, ano na lang siya. 'Di ba? Wala na siyang masyadong, alam mo na, yung ano dito, part dito. So, sa upuan, malambot din naman, pero nasa gitna siya. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Ayan. So, yung itsura ng upuan, ganito yung itsura niya. Okay. Ganyan ang itsura niya. Maganda rin naman yung leather. May Rusi logo, may Rusi sa side. Yung ating compartment. Ayan, halos wala naman talaga tayong compartment dito. Meron tayo rito ang helmet hook, metal naman yan. Yung ating gas tank, napakalinis lang. Meron tayong goma dito sa luha ng gas kapag in case na natapon or bumulwak siya. Ayan, meron tayo. Safe na safe. Yung ating grab bar, meron tayong Rusi dito na naka-engrave. Okay, ayan. Tapos glossy naman yan na kulay black. Ayan. So, dito tayo sa ating harap. Okay, so meron pa rin naman tayo rito ang USB charging port. Yung ating handlebar, medyo pasubsob. Tapos yung ating mga switches, same pa rin, ordinary plastic na ginagamit ni Rusi. Meron tayong electric starter dito, naka-quick throttle na rin siya. Makapit yung ating grip dito. Ayan, sobrang babaw, responsive din. Front brake, smooth lang. Maganda yung kanyang lever. Dito naman sa clutch is maganda rin yung lever natin dito. Malapad, tapos sobrang smooth lang. May goma tayo rito. Switches niya, meron tayong on and off ng kanyang park light, headlight, high and low. Wala lang tong flasher. So, sana magkaroon. And then, sana magkaroon din ng hazard switch. Yun yung wala rito. Signal light, and then busina. Ignition, meron tayong maporma din dito. Maganda rin yung style. Ating susi, simpleng-simple lang. Meron tayong shutter lock din dito. And then, yung ating ignition tuloy. Yung ating panel, same pa rin. Pero hindi ko lang sure kung color display pa rin to. Or sana dito, no, upgrade, no. Mga TFT display, malay naman natin, 'di ba? Pero sa color display, okay na tayo doon, goods na tayo doon. Medyo ano na kasi mag-higher price na naman kapag nag-TFT display tayo rito. Yan, maporma pa rin talaga yung harap niya. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma nito ngayong 2025? Comment nyo na yan sa baba. So, ayos yan. So, yun na nga mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas.
I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.